Kabanata 141. Hindi man lang nagabalang tingnan ni Sebastian ang tseke. Paimpol siyang tumalikod at umalis. Ikaw ay delusional dahil gusto mo ang isang bagay na hindi mo makukuha. Galit na galit si Jenny. Sa kanyang opinyon, ang mga aksyon ni Sebastian ay nagpapahiwatig na tumanggi siyang kanselahin ang kanilang pakikipag-ugnayan, na naging dahilan upang magkaroon muli ito ng masamang impresyon sa kanya. Pagkaalis ni Sebastian sa tahanan ng pamilya Caldwell, sumakay siya ng taxi papunta sa tirahan ng Lewis. Ang pamilya Lewis ay isa ring malaking pamilya. Bagamat hindi sila kasing kilala ng 10 malalaking pamilya, maaari pa rin silang ituring na isa sa mga nangungunang pamilya. Bilang nag-iisang anak na babae ng pamilya Lewis, si Zoe ay palaging isang taong walang pakialam. Pero ngayon, pinipilit siyang magpakasal. Sa sala ng tirahan ni Lewis, siya ay nakaupo sa sofa sa galit habang ang isang lalaki sa edad na 30s ay nakaupo sa kanyang tapat. Ang lalaki ay may katamtamang hitsura, ngunit mayroon din itong matangkad at matipunong figure at halos 7 talampakan ang taas. Ang kanyang mga braso ay kasing laki ng mga hita ng isang karaniwang tao, at siya ay tumingin napakakahanga-hanga. Sa likod niya, may 2 bodyguard na nakasuot at kurbata. Matalim ang tingin ni Neil Sullivan habang matamang nakatitig kay Zoe. Puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata. Tuluyan na siyang napalunok at malapit nang maglaway nang makita si Zoe. Isang magandang babaeng nasa katanghaliang gulang ang nakatayo sa tabi ni Neil. She said with a smile on her face, "Mr. Neil, it's Zoe's honor for you to have taken a fancy to her. However, she's still young. She's currently in school. Hindi siya mukhang bata sa akin kahit kay titing." Tinitigan ni Neil ang dibdib ni Zoe at muling napalunok. Ang mga babae ay nasa kanilang pinakamahusay na kapag sila ay nasa paligid ng murang edad na 18. Pinakagusto ko ang mga babae. Ang ina ni Zoe, si Nina Preston, ay awkward na sinabi, pero Mr. Neil, hindi siya bagay na magpakasal sa kanyang edad. Kung ganun, magsasama-sama na lang muna tayo. Ilang taon na lang ikakasal na tayo, but I'll consummate our upcoming marriage tonight, deklara ni Neil, tumayo at naglakad papunta kay Zoe. Hindi na siya makapaghintay pa. Agad na bumungisnis si Zoe, walang paraan na pumapayag ako dito. Ilabas mo yan. Gayunpaman, agad na sinaway ni Nina, hindi mo makakausap ng ganyan si Mr. Neil. Isang pribilehiyo na magustuhan ka niya. Makakasama mo siya ngayong gabi. Basta masaya siya, tiyak na anggat ang pamilya natin. Malapit na tayong maging isa sa 10 malalaking pamilya. Mom, I'm your daughter. How can you do this to me? Galit na galit si Zoe. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Bilang isang babae, kailangan mong magpakasal sa bandang huli. Si Mr. Neil ay kapatid ni Mr. Sullivan at ang deputy head ng Celestial Dragon Organization. Kung mananatili ka sa kanya, maging ang mga tao mula sa ang 10 dakilang pamilya ay kailangang tretuhin ka ng may paggalang. Lalong tuwang-tuwa si Nina habang nagsasalita, na parabang nai-imagine na niya ang mabilis na pag-akyat ng kanilang pamilya sa tuktok. Proud na sabi ni Neil, tama. Pagkatapos mong maging babae ko, dapat na tretuhin ka ng mga tao mula sa 10 malalaking pamilya ng may lubos na paggalang. I don't care about that. At any rate, I won't agree to this, malamig na singgal ni Zoe. Wala kang desisyon. Dahil hindi mo ako susundin, wala akong ibang magagawa kundi markahan ang aking ari-arian sa pamamagitan ng puwersa, sabi ni Neil, sabay abot ng kamay para hawakan ang walang bahid na mukha ni Zoe. Lumayo ka sa akin. Nagmamadaling bumangon si Zoe sa kanyang kinauupuan, nakaramdam ng gulat at sama ng loob. I'm warning you. I'm the Supreme One's woman. If you dare lay your hands on me, you'll die a painful death. Nagulat ako na ang lakas pa ng loob mong gamitin ang Supremo para takutin ang isang tulad ko. Hindi ako natatakot, nakangiting sabi ni Neil. Walang babae ang Supreme One sa tabi niya. Hindi na niya siguro kayang bumangon ngayon. Wala kang alam. Ang sabi-sabi na matanda na at pangit ang Supremo ay chismis lang, pakli ni Zoe. Ngumisi si Neil, hindi na mahalaga kung totoo ang mga balita o hindi. Imposible namang ikaw ang asawa niya. Kahit na asawa ka nga niya, hindi ako natatakot. Ang mga miyembro ng Celestial Dragon Organization ay hindi maaaring banggain. Kukunin kita dito ngayon. Habang nagsasalita si Neil, mabilis siyang lumapit kay Zoe at hinawakan ang braso nito. Bitawan mo ako. Tulungan mo ako.
Nagulat at nagalit si Zoe, pilit na tinatakasan ang kanyang pagkakahawak. Ma'am, tulungan mo ako. Pumasok ka sa kwarto. Hinailan ni Neil si Zoe sa kwarto. Imbes na tulungan siya, isinarapan ni Nina ang pinto para sa kanila. Sabi niya, Zoe, siguraduhin mo na pagsisilbihan mong mabuti si Mr. Neil. Ginagawa ko to para sa kapakanan mo. Maiintindihan mo rin to balang araw. Kabanata 142. Huwag kang lalapit. Sinasabi ko ang totoo, ako ang babae ng kataas-pas ang isa, at papunta na siya rito. Kung maglakas loob ka sa akin, ipapakamatay ka niya sa isang miserableng kamatayan. Habang tinutulak ni Neil si Zoe sa kama, alam niyang hindi siya makakatakas. Kaya, maaari lamang niya itong pagbabantaan ng mga salita. Gayunpaman, hindi natakot si Neil kahit kaunti. Habang hinuhubad niya ang kanyang sarili, sinabi niya, mas maganda kung babae ka talaga. Mas magiging exciting ang mga pangyayari. Mabilis siyang lumapit kay Zoe. Siya ay kasing laki ng isang baka, habang si Zoe ay isang maliit na babae lamang. Walang alinlangan na si Neil ay mukhang isang higanteng nakaharap sa kanya, at sa sobrang takot niya ay namula ang kanyang mukha. Sebastian, iligtas mo ako. Buong lakas na humingi ng tulong si Zoe at gumulong-gulong pa siya para makaiwas sa suntok ni Neil. Pumunta ka dito. Hinawakan ni Neil ang bukong-bukong niya at hinayla papalapit sa kanya. Tiningnan niya ng may pagnanasa ang malit at mortikas nitong katawan bago siya sinuntok. Nawalan ng pag-asa si Zoe. Hindi niya inaasahan na ganoon kainip si Neil. Sa oras na dumating si Sebastian, maaaring huli na ang lahat. Nang akala niya ay mapahamak na siya, nakarinig siya ng kalabog. Pagkatapos, lumipad ang pinto, at may mabilis na pumasok sa silid. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Sebastian, na sinipa si Neil sa tiyan pagkapasok niya. Lumipad ang malaking katawan ni Neil mula sa sipa ni Sebastian. At sa isang putok, nabangga siya sa mesa, nabasag ito sa mga piraso. Zoe, okay ka lang? Tanong ni Sebastian. Mabilis siyang lumapit sa kanya. Sebastian. Sumiksik si Zoe sa mga bisig ni Sebastian at humagulgol, na para bang gustong ilabas ang lungkot at takot. It's okay. Don't cry. Everything is fine now. As long as I'm around, walang makakasakit sa'yo. Marahan siyang tinapik ni Sebastian sa likod para aliwin. Pilit na tumayo si Neil. Sinaman niya ng tingin si Sebastian at malamig na nagtanong, who the hell are you? Marahang itinulak ni Sebastian si Zoe palayo. Pagkatapos, tumingin siya kay Neil na may intensyong pumatay. Hindi mo na kailangan pang malaman dahil mamamatay ka pa rin. Si Neil ay natakot at nagalit at the same time. Ako ang deputy leader ng Celestial Dragon Organization. Si Charles Sullivan ang kuya ko. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Baka pati buhay mo ay iligtas ko. Ikaw ang nakababatang kapatid ni Charles. Bahagyang nagulat si Sebastian. Naisip ni Neil na natatakot si Sebastian, kaya napatingin ito sa kanya. Tama. Kapatid ko si Charles. Show me some respect and call me Mr. Neil. Sa sandaling ito, pumasok si Nina sa silid. She glared at Sebastian and yelled, ang lakas ng loob mo na pumasok sa bahay namin at saktan si Mr. Neil. Bilisan mo at humingi ka ng tawad. Pinandilatan ni Sebastian si Nina at galit na sinabi, I can't believe you let such a scumbag hurt your daughter. You're an awful mother. Shut your mouth. These are our family affairs. It's none of your business. Matigas na sigaw ni Nina. It is my business. You can't do anything about that, malamig na sagot ni Sebastian. Ikaw. Itinuro ni Nina si Sebastian na nanginginig sa galit. Ngunit alam din niya kung gaano siya kalakas, kaya tumingin siya kay Neil at nag-request, Mr. Neil, bilisan mo. Itanong mo sa kapatid mo na alagaan ito. Maghintay ka lang, brat. Sabi ni Neil sabay kuha ng phone niya para tawagan si Charles. Ngumiti ng tusong si Sebastian. May tinatawagan si Neil na patay na. Talagang nakakagulat kung talagang pumunta si Charles dito. Niyakap ni Zoe ang braso ni Sebastian. Sebastian, please take me away, I don't want to stay here anymore. Galit na galit siya sa nangyari kanina. Huwag mo nang isipin na umalis. Mapusok na sabi ni Neil, maghintay ka lang, brat. Pagdating ng kapatid ko dito, babuliin ko ang mga paa mo at sisirain ko itong asong ito sa harapan mo. Yan ang mga kahihinatnan ng pagkontra sa akin.
Ngumisi si Sebastian, kung makukuha mo si Charles dito, hindi Sebastian Wilder ang pangalan ko. Tiyak na matigas ang ulo mo. Pagdating dito ni Mr. Sullivan, luluhod ka, humihingi ng tawad sa kanya, malamig na single ni Nina. 3 beses na tinawagan ni Neil si Charles, ngunit hindi niya sinasagot ang telepono. Kaya, tinawagan niya si Sabrina. Sabrina, nasaan si Charles? Pinigilan ni Sebastian na kumalat ang balita ng pagkamatay ni Charles, kaya gumawa ng kasinungalingan si Sabrina para lokohin si Neil. I bumped into an ignorant piece of shit at the Lewis residence. Dalhin mo ang ilang tao para turuan siya ng leksyon, utos ni Neil. Pagkatapos, binaba niya ang telepono. Ilang saglit pa ay nakatanggap ng tawag si Sebastian mula kay Sabrina. Sebastian, tinawagan lang ako ng kapatid ni Charles na si Neil. He asked me to go to the Lewis residence to help him with something. What are your orders? That's where I am. Come over, alam ni Sebastian. Nang malaman na si Sebastian ay nasa Lewis residence, tila may napagtanto si Sabrina at mabilis na dinala doon ang kanyang mga tauhan. Tuwang-tuwa si Neil nang makita si Sabrina kasama ang kanyang mga tauhan. Sabrina, sa wakas andito ka na. Iyong brat dyan. Break his limbs. Confident din si Nina. Tinuro niya si Sebastian at inutusan, bastos ka, lumuhad ka at humingi ng awa. Ang mga taong katulad mo ay walang lugar para utusan ako. Bakas sa mukha ni Sebastian ang masamang ekspresyon. Galit na galit si Neil. Matapang ka talaga bata. Tignan natin kung kasing tigas ng dila mo ang buto mo. Sabrina, ano ba ang kinatatayuan mo? Bilasan mo at baliin mo ang mga buto niya. Gusto kong panoorin niya habang tinitira ko ang babae niya. Gusto mo na bang mamatay? Sigaw ni Sabrina, mabilis na itinaas ang kamay at sinampal sa mukha si Neil. Kabanata 143. Nakadikit ang mga kamay ni Neff mukha niya na naninikip sa sakit, al hindi makapaniwalang tumingin kay Sabrina. Sabrina, wala ka na bang isip? How dare you hit me? At kaya ko ulit. Sigaw ni Sabrina sabay sampal ulit sa kanya. Natigilan si Nina, at nagulat din si Zoe. Muntik na maputol ni Neil. How dare you hit me, you fucking bitch? Kapag nalaman ito ng kapatid ko, babalatan kanya ng buhay. Sabay indayog ay muli siyang sinampal ni Sabrina. Malamig na sabi niya, magsalita ka ng ganyan, at puputulan ko ang dila mo. Sabrina, hindi ka ba natatakot na malaman ng kapatid ko na ginawa mo ito? Galit na galit si Neil. Kapatid mo, ha? Ngumisi si Sabrina. Pagkatapos, lumapit siya kay Sebastian at napaluhod, na ikinagulat ni Neil, Nina, at Zoe. Napaluhod din ang mga lalaki mula sa Celestial Dragon Organization na dinala ni Sabrina. Hello, Mr. Wilder. Natigilan si Neil. Isa ka ba sa top brass ng Celestial Dragon Organization? Imposible, masyado pa siyang bata. Impossible yun. Walang sino man sa top brass na nagngangalang Sebastian. Sino ka ba talaga? Ang isang patay na tulad mo ay hindi kailangang malaman ng labis, sabi ni Sebastian. Natigilan at galit na galit si Neil. Seryoso ang mukha niya, pero sa totoo lang, natatakot siya. Kapatid ko si Charles Sullivan. If you dare kill me, he won't show you guys mercy. Gumalaw si Sebastian, at naintindihan naman agad ni Sabrina ang utos niya. Ilayo mo siya, guys. Sabrina, you disloyal bitch. Hindi ka bibitawan ni Charles. Sigaw ni Neil. Tapos, nag-snap siya. Napatay niya ang isa sa mga tauhan ng Celestial Dragon Organization sa isang hit bago tumakbo palabas. Napangiti ng masama si Sabrina at nag-abot ng kutsilyo sa kamay. Sa isang paghampas, tinusok ng kutsilyo ang likod ni Neil. Siya ay tunay na may kakayahan at makapangyarihan, kaya naman pinananatili siya ni Sebastian. Matapos kunin ni Sabrina si Neil, tumingin si Sebastian kay Nina na namutla ang mukha. Mr. Wilder, ginawa ko to dahil wala akong ibang pagpipilian. Please maawa ka. Hindi ko na to uulitin kahit kailan, sabi ni Nina, sabay tingin kay Zoe. Kahit galit si Zoe, nanay pa rin niya si Nina. Kaya naman, tumingin siya kay Sebastian at sinabing, Sebastian, nanay ko siya, kaya huwag natin siyang pahirapan. Dahil nagsalita si Zoe para sa'yo, palalampasan ko ang ginawa mo sa pagkakataong to. Pero kapag may nangyari ulit na ganito, hindi na ako magpapakita ng awa. Malamig na sabi ni Sebastian. I definitely won't. Anak ko siya.
Mamahalin at aalagaan ko na lang siya simula ngayon, pangako ni Nina. Siguraduhin mong tutuparin mo ang pangako mo. Makakaalis ka na. May kailangan akong sabihin kay Zoe, sabi ni Sebastian. Isang makahulugang ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Nina. Aalis na ako. Zoe, siguraduhin mong asikasuhin ang mga pangangailangan ni Mr. Wilder. Naintindihan naman ni Zoe ang ibig niyang sabihin, pero hindi man lang siya nagalit. Sa halip, nakaramdam siya ng hiya at pag-asa. Salamat sa pagligtas sa akin, Sebastian. Tumayo siya sa kanyang tipto at hinalikan siya sa labi. Anong ginagawa mo? Mabilis siyang tinulak ni Sebastian palayo. Dahil nailigtas mo ako, wala na akong ibang paraan para mabayaran ka kundi ibigay ang lahat sa akin sa iyo, sabi ni Zoe habang sinisimulan niyang tanggalin ang kanyang mga damit. Kung ipagpapatuloy mo ito, aalis na ako. Kung ipagpapatuloy ito ni Zoe, baka hindi na niya mapigilan ang sarili. Sebastian, nangako ka na gagawin mo akong jowa. Don't tell me nagsisisi ka sa desisyon mo, malungkot na sabi ni Zoe. Hindi naman. Ang tanga lang ang magsisisi na kasama mo ang isang magandang babaeng katulad mo. Medyo nalungkot si Sebastian. Ipinangako niya iyon kay Zoe dahil sa pangangailangan. Sa totoo lang, kapatid lang ang tingin niya sa kanya. Kung ganoon, bakit ayaw mo sa akin? Pinindot ni Zoe. Masyado kang bata. Saang parte ko bata? Kinapa ni Zoe ang kanyang dibdib, hindi masaya. Mas matangkad sa kanya ng kalahating ulo si Sebastian, kaya kitang-kita niya ang dibdib nito. Ang paningin ay nagpatuyo ng kanyang bibig sa isang sandali, at siya ay nagkaroon ng pagnanasa na magpakasawa sa kanyang mga pagnanasa. Hindi napigilan ni Zoe na maging proud nang mapansin ang pagbabago ng ugali ni Sebastian. Hinawakan niya ang kamay niya at ipinatong sa katawan niya. Mabilis na binawi ni Sebastian ang kamay niya. I'm talking about your actual age. You should wait 2 more years or something. Pagkasabi niyo ay mabilis siyang tumakas. Ang vixen na ito ay patuloy na hinahamon at nangaakit sa kanya, na kung saan ay pumatay sa kanya sa loob. Hindi napigilan ni Zoe na mapangiti nang may pagmamalaki nang makitang tumatakas si Sebastian. Wala si Nina sa bahay. Halatang umalis siya para bigyan sila ng privacy. Maya-maya, lumabas ng kwarto si Zoe na may hawak na isang kahoy na kahon na mahigit kalahating talampakan ang haba. Dito. Ito kaya ang Aether script. Excited si Sebastian. Mabilis niyang kinuha ang kahon na gawa sa kahoy at binuksan iyon. Sa kahon ay isang 7 pulgadang metal sheet. Kasing kapal lamang ito ng isang piraso ng papel, ngunit napakabigat nito. Tumimbang ito ng hindi bababa sa 5 o 6 na libra. 3 maliliit na salita ang nakaukit sa metal sheet, the Aether script. Ito talaga ang Aether script. Tuwang-tuwa si Sebastian. Ang metal sheet na ito ay eksaktong kapareho ng inilarawan ng kanyang tagapagturo. Hindi ito maaaring peke. Ang dahilan kung bakit siya sigurado tungkol doon ay dahil ang metal sheet ay ginawa mula sa isang napaka-espesyal na material at may isang nakakagulat na density. Walang paraan ang isang extraterrestrial na bagay na tulad nito ay maaaring kopyahin sa anumang paraan. Sebastian, I've took a look at this script. Bukod sa densidad at kalidad nito, wala namang espesyal dito. What on earth is this for? Naguguluhang tanong ni Zoe. Sinasabi ng mga sabi-sabi na ang Aether script ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Maaari pa nga nitong buhayin ang mga patay at ibagsak ang kapalaran ng isang tao. Ngunit hindi rin ako sigurado sa mga detalye. Dahil kakaunti ang mga record tungkol sa Aether script, hindi gaanong alam ni Sebastian ang tungkol dito. Pero ngayong nakuha na niya, malalaman niya ang mga sikreto nito sooner or later. Noong una ay gustong pag-aralan ni Sebastian ang script, ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Hydra. O Supreme One, I have bad news. MS Smith is marry Lionel and tomorrow is their wedding. Ano? Ay book mo ako ng plane ticket. Galit na galit si Sebastian nang marinig ang balita. Anong nangyari, Sebastian? Naguguluhang tanong ni Zoe. Babalik ako sa Ravenview City. Bibisitahin ulit kita kapag may oras ako. Sabi ni Sebastian. Pagkatapos, umalis siya sa tirahan ng mga Lewis at nagmamadaling pumunta sa airport. Kabanata 144. Nang bumalik si Sebastian sa Ravenview City, 4 AM na. Kanina pa naghihintay si Hydra sa labasan. Pumunta sa tirahan ng Smith. Agad na sabi ni Sebastian pagkasakay ng sasakyan. Nagpanik si Hydra. O Supreme One, wala na si MS Smith. Kung gayon, nasaan siya?
Nagmamadaling tanong ni Sebastian. Dinala na siya ng mga tao ng pamilya Walter sa Wave City kagabi. Sabi ni Hydra. Pumunta ka kaagad sa Wave City. Maghanda ka rin ng isa pang kabaong. Malamig na utos ni Sebastian. Naniniwala siyang matatapos ang isyong ito kapag sinira niya ang engagement noong isang araw. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging matigas ang ulo ni Lionel at tumangging sumuko kay Lillian. Nilampasan pa niya ang engagement at dumiretso na lang sa kasal. Talagang may death wish si Lionel sa pagsisikap na ilayo sa kanya ang kanyang babae. Ang Wave Hotel ay ang pinakamalaki at pinakamarangyang 5-star hotel sa Wave City. Isa ito sa mga negosyo ng pamilya Hunter. Ang hotel ay sarado sa publiko sa nakalipas na 2 araw dahil si Lionel, ang panganay na anak ng pamilya Walter, ay nagdaraos ng kasal. Ang pamilyang Walter sa una ay isa sa 4 na prestihiyosong pamilya sa Ravenview City, ngunit nang maglaon, lumipat sila sa Wave City upang bumuo ng kanilang negosyo. Ngayon, sila ay isang first-class na pamilya sa Wave City. Bilang karagdagan, si Lionel ay isang executive ng Phoenix Corporation, kaya inuna ng pamilya Hunter ang kanyang mga pangangailangan at iniwan ang buong hotel ng walang bayad. Sa presidential suite, nakaupo si Lillian sa harap ng dressing table na naka-white wedding dress. Ang pagpapakasal ay ang pinakamasayang sandali sa buhay ng isang babae, ngunit sa sandaling ito, mukha siyang haggard, na walang bahid ng saya sa kanyang mukha. Oh, Lily. Ang ganda-ganda mo. Sabi ni Lionel na intense ang tingin. Yumuko siya para halikan ang pisngi nito, ngunit mabilis na tumayo si Lillian at iniwasan ang paghawak nito. Nagdilim ang ekspresyon ni Lionel. Lily, ikakasal na tayo. Hindi ba pwedeng magpakita ako ng kaunting pagmamahal? Magiging sayo na din naman ako pagkatapos ng kasal. Hindi ka ba pwedeng maghintay pa ng kaunti? Sagot ni Lillian. Walang imek si Lionel, pero sa totoo lang, naiinis din siya. Pumayag si Lillian na pakasalan siya dahil nangako siyang ililigtas ang buhay ni Sebastian kung gagawin nito. Kung hindi dahil doon, walang paraan na pakasalan siya nito. Kahit na magsisimula na ang kanilang kasal, tumanggi pa rin si Lillian na hawakan siya nito. Kahit sino ay magagalit niyan. Guluhin kita sa wedding night natin. Nag-isip ng masama si Lionel. Hindi nagtagal, lumabas siya ng silid upang batiin ang mga bisita. Maraming bisita. Sa pangkalahatan, lahat ng miyembro ng nangungunang pamilya. Sa Wave City ay nasa venue, pati na rin ang malalaking pamilya sa Ravenview City. Kahit sino sa mga bisitang ito ay isang kilalang tao, at ang isang tulad ni Clement ay hindi maaaring kabilang sa kanilang hanay. Congratulations, Mr. Lionel, lumapit si Jordan kay Lionel kasama si Lyra para batiin. Salamat. Sigurado akong malapit na rin ang kasal mo ha. Sinulyapan ni Lionel si Lyra na may bakas ng intensidad sa kanyang mga tingin. Bagamat hindi kasing ganda ni Lyra si Lillian, kasama pa rin siya sa pinakamagandang babae. Bukod dito, sina Lyra at Lillian ay dalawang magkaibang uri ng tao. Si Lillian ay isang reyna ng yelo, habang si Lyra ay madamdamin at masigasig, madalas na naglalabas ng init sa kanyang pananalita at galaw. Siya ay tiyak na magiging isang napakakasiya siyang babae upang lokohin. Hindi tayo nagmamadali. We'll deal with it later on, kalahating pusong sabi ni Jordan. Plano nga niyang pakasalan si Lyra sa simula, ngunit nitong mga nakaraang araw, may narinig siyang chismis tungkol dito, na sinasabing nakasama niya ang ilang lalaki. Kung totoo ang mga chismis na iyon, magiging cuckold lang siya kung pakakasalan niya ito. Dahil sina Ronan at Evelyn ang mga magulang ng nobya, maraming tao ang dumating upang batiin sila sa sandaling sila ay dumating. Dahil dito ay labis silang natuwa. Mula nang bumagsak ang pamilya Smith mula sa biyaya, maraming tao mula sa mga dakilang pamilya ang hindi nagbigay pansin sa kanila. Ngunit ngayon, kahit na ang mga nangungunang pamilya sa Wave City ay darating upang pasayahin sila, at ang sandaling ito ng kaluwalhatian ay salamat sa kanilang bagong manugang na si Lionel. Dumating na ang oras. Let us welcome the bride and groom. Ang kasal ay isang tradisyonal na kasal. Nang matapos magsalita ang MC ay dahan-daang pumasok sa kwarto si Lionel na nakahanda na si Lillian. Si Lillian ay kilala bilang ang belle ng Ravenview at pangalawa rin sa Wave City. Bukod pa rito, nakasuot siya ng magandang wedding gown, para siyang diwata. Nakahinga siya ng maluwag. Lahat ng mga lalaki ay natigilan sa nakita, at sila ay may hindi maitatagong bakas ng pagnanasa sa kanilang mga titig.
Maliban sa ilang kamag-anak, lahat sila ay may maruming damdamin para sa kanya. Napakaganda niya. Para siyang diwata. Gaya ng inaasahan, pinapangatawanan talaga ng Belle ng Ravenview ang pangalan niya. Kung mapapakasalan ko ang ganun kagandang babae, ayos lang sakin na mamatay ng maaga. Napakaganda niya na kahit sino ay magiging masaya na makakuha ng kahit isang bahagi ng kanyang kagandahan. Maraming kababaihan ang naroroon, ngunit ang kanilang kagandahan ay walang halaga kung ikukumpara kay Lillian. Sa mga sandaling ito, nasa sabik si Lionel. Dahil malapit nang maging asawa ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Dumating na ang regalo mo sa kasal. Nang malapit nang makipagpalitan ng singsing si Lionel kay Lillian, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa venue. Ang lalaking nangunguna sa kanila ay isang lalaking nakasuot ng itim na trench coat. May determinadong ekspresyon at matalim na tingin ang lalaki. Sa tabi ng lalaki ay isang dalaga na nakasuot ng pulang leather jacket at leather na pantalon. Maganda ang bawat parte niya, lalo na ang mahahabang legs niya. Ang pagtingin lang sa kanya ay sapat na para magulo ang isipan ng mga lalaki. Sila ay sabik na ipakita sa kanya ang isang magandang oras. May 4 din na tao sa likod nila, may bitbit na kabaong. Kabanata 145. Dahil natatakpan ng pulang tela ang kabaong, walang nakakaalam kung ano ang hawak nila. Sebastian. Mahigit kalahati ng mga bisita sa kasalang ito ay dumalo sa salo-salo ng Diyos 2 araw na ang nakakaraan, kaya galit na galit sila nang makita si Sebastian, lalo na sina Steven, Tyler, at Taylor. Ngunit, syempre, ang mga pinakamagalit ay si Lionel at ang pamilyang Smith pa rin. Anong ginagawa ng loser na katulad mo dito? Si Evelyn ang unang nag-snap. Tinuro niya ang ilong ni Sebastian at sumigaw, ngayon ang kasal ng anak ko at ni Mr. Lionel. Umalis ka na rito, kung hindi, patay ka na. Kinaiinisan ni Evelyn si Sebastian simula pa lang noong una niya itong makilala. Sa kanyang opinyon, siya ay isang mahirap na talunan na walang kapangyarihan at aksaya ng espasyo na madaling kapitan ng karahasan. Ngayong ikakasal na si Lillian sa pamilya Walter, maaaring sumakay si Evelyn sa coattails ng kanyang anak at umakyat sa tuktok. Tumanggi siyang hayaan ang sino man na sirain ang pagkakataong iyon. Sumigaw din si Lucas, Sebastian, basura ka. Nagdulot ka ng eksena sa bangkwat ng Diyos, pero iniligtas ng pamilya Cadwell ang buhay mo. Sayang lang at tumanggi kang umatras, pero pumunta ka pa rito para manggulo. May death wish. Pinuna rin siya ng ibang mga tao sa pamilya Smith. Ang kasal sa pamilyang Walter ay isang pagkakataon para sa pamilya Smith na umangat muli, kaya tumanggi silang hayaan si Sebastian na gumawa ng anumang gulo. Ang mga mata ni Lionel ay puno ng layuning pumatay. Pinandilatan niya si Sebastian at malamig na sinabi, ngayon ang kasal ko, kaya ayokong magdulot ng pagdanak ng dugo. Kung aalis ka ngayon, hahayaan ko itong dumausdes. Kung hindi, isang ngisi ang pinakawalan ni Lionel. Hindi man niya natapos ang kanyang mga salita, naunawaan ng lahat ang ibig niyang sabihin. Natawa si Sebastian, si Lillian ang asawa ko. Hindi ako makapaniwalang tinatuboy mo ako kapag ikaw ang nagpapakasal sa asawa ko. Hindi ba parang nakakatawa naman yun? Ngumisi si Lionel, pirmahan na ninyo ni Lillian ang divorce papers, at nagkabisa na ang mga tuntunin nito. Kahit na hindi ka pa nakarehistro para sa diborsyo, hindi mahalaga. Sa kapangyarihan ng aking pamilya, magagawa natin iyon sa minuto. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Si Lionel ay bahagi ng isang prestihiyosong pamilya sa Wave City at sinabing may ilang pakikasama kay Henry Higgins, ang pinuno ng lungsod. Hindi man pumayag si Sebastian sa hiwalayan, may kapangyarihan si Lionel na ipawalang bisa ang kasal. Bukod dito, mayroon siyang isa pang mas simpleng paraan upang mailabas si Sebastian sa equation, na kung saan ay ang pagpatay sa kanya. Hanggat siya ay patay na, ang kanyang kasal kay Lillian ay hindi na umiral. Ngumisi si Sebastian. You should let bygones be bygones. Nandito ako para bigyan ka ng regalo, and it's a really generous one at that. I guarantee you'll love it. Pagkasabi niya noon ay agad na nagsitawanan ang mga tao. Talo talaga si Sebastian. Akala ko may mga bola siya dahil sa kaguluhan sa deity banquet, pero hindi ko inaasahan na duwag pala siya. Naka-offend siya sa napakaraming tao, kaya siguradong natakot siya nang kumalma siya. Kaya naman kinuha niya ang pagkakataong ito para humingi ng tawad kay Mr. Lionel. Kung patawarin siya ni Mr. Lionel, maliligtas ang kakarampot niyang buhay. Tama ka. This loser finally lost his nerve.
May ibang nagnanakaw sa asawa niya, pero nandito pa rin siya para bigyan sila ng wedding gift. He's so fucking useless na nakakahiya sa ating mga lalaki. Pinagtawanan ng lahat si Sebastian, puno ng paghamak ang kanilang mga tingin. Sa kabilang banda, puno ng pagkabigo ang tingin ni Lilian. Nag-aalala pa rin si Van nang dumating si Sebastian pero hindi niya inaasahan na nasa venue lang siya para magbigay ng regalo. Nabigo siya sa kanya. Ayos lang. Wala na akong utang sa kanya simula ngayon, naisip niya. Ngumiti si Lionel, mukhang napakamayabang. Sa wakas alam mo na kung saan ka lulugar. Patanjin ako ng regalo mo. Kapag nagustuhan ko to, kakalimutan ko na ang lahat ng ginawa mo. Ngumisi si Lionel sa loob. Pinapakalma lang niya si Sebastian para hindi niya masira ang kasal. Dahan-dahan niya itong tuturuan ng leksyon mamaya.